Isang malaking dagok sa administrasyon ang naganap matapos bumitaw na umano ang ilang pangunahing mainstream media networks sa bansa. Ayon sa mga ulat, ibinunyag na ng TV5 at GMA News ang di umano'y panunuhol ni Pangulong Kuting Jr. upang pagtakpan ang mga isyu ng katiwalian sa gobyerno. Lumabas sa isang expose na may mga tangkang bayaran ang ilang mamamahayag at editor upang huwag ilabas ang sensitibong impormasyon laban sa administrasyon. Sa kabila ng pressure, pinili raw ng dalawang institusyon na manindigan sa katotohanan at ilantad ang anilang tangkang manipulasyon sa malayang pamamahayag. Naglabas rin ng pahayag ang ilang kilalang personalidad sa media at kinumpirma ang ilang ulat at tiniyak na hindi sila magpapagamit sa anumang anyo ng paninikil o panunuhol. Ang revelasyong ito ay tinuturing na isang malaking hakbang para sa integridad ng pamamahayag sa bansa. Samantala, wala pang pahayag na opisyal ang Malacanang ukol sa isyu, ngunit inaasahang harap sa matinding pambansang batikos ang Pangulo sa mga susunod na araw. Umani naman ang papuri mula sa publiko ang ginawang hakbang ng mga media networks na nagsiwalat ng katotohanan. Patuloy naming babantayan ang kaganapang ito na maaring magbukas ng mas malalim na imbestigasyon sa likod ng mga tinatagong anomalya sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok dito lamang sa tunay ng boses ng masa. TV5 at ABS-CBN nilaglag si Marcos Jr. At ito, Pangulong Rodrigo Roa Duterte na malapit nang makauwi ng Pilipinas. So yung mga banateros, mga kabiyaya, pasensya na kayo dahil ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. May mga inesikaso lang ho tayo ng mga importante sa buhay-buhay. At kung mapapansin nyo, magadin yung kabilang mata ko dyan dahil siguro baka nakagat ng ipis. Pero go lang, no? So yun nga mga banateros, mga kabiya, grabe nga itong mga pag-uusapan natin. Ito yung dalawang at iba pang mga mainstream media ay unti-unti na pong nilalaglag itong si Pangulong Marcos Jr. Ano nga bang panglalaglag na ginawa ng ibang mainstream media kay Marcos Jr. na ikakabahala talaga ng palasyo? At ngayon ay maraming mga Pilipino ang nakakita sa controversial na panglalaglag na ito kay Marcos Jr. Grabe talaga, no? Talagang wala na. Ikaw ba naman kasi wala sa ayos yung presidente kaya wala rin silang pakialam. Samantalang mapunta naman tayo sa issue mapatungkol kay Pangulong Duterte na nalalapit na paglaya sa pauwi ng Pilipinas. Ano ba yun? Nauutal ako. Ang hirap pag na-stop ka sa vlog eh. No? May parang naninibago ulit. Oo, parang naninibago. Samantalang ngayon na mabalik tayo doon sa usapan. Ito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malapit nang umuwi. Malapit nang makalaya at makauwi ng Pilipinas. Kaya sobrang talagang nakakatuwa ho. At dito nga may papakita ako sa inyong picture na yan. May kita nyo sa inyong screen. Pabor ka ba sa ibang bansa muna manirahan si PRRD sakaling aprubahan ng ICC ang kanyang interim release. So yan comment nyo lang po dyan mga banateros, mga kabiyaya. At babasahin din ho natin yan kapag tayo po ay nabakante na. Busy ka dong. Oo, marami kang appointment. Sana all busy. Marami lang ho tayong mga pinagdadaanan at syempre normal na yan sa buhay ng isang tao. Pero tayo ay minsan kailangan mo din talagang magpahinga. Magpahinga ng konti para makapag-isip ka kung ano yung mga dapat mong gawin at ano ang dapat mong isolusyon sa inyong problema. So dito sa issue ni Pangulong Duterte, pabor po ako. No, pabor po ako na sana nga maaprubahan ng ICC yan para makalaya na si Pangulong Duterte. At bakit pa kailangan sa ibang bansa kung napakalaki naman ng Pilipinas? At bakit kailangan hadlangan na makauwi
si Pangulong Duterte sa Pilipinas ay unang-una, Pilipino ho yan at malaki ang ginawang kasaysayan na kabutihan niyan sa bansang Pilipinas. So ganyan po kasakit ho ngayon, no? Dahil yung ultimong kapwa natin Pilipino ay ibinabato or ibinabasura sa ibang bansa. Hindi ko po sinasabing basura si Pangulong Duterte, pero yung mismong gobyerno po ay basura dahil talagang wala silang pakialam sa mga kapwa nila Pilipino. Katulad na lang yan nung nakaraan, 'di ba? May interview si Marcos Jr. Hindi na naman nata nakatulog. At ayun nga, parang wala siyang pakialam sa mga kababayan natin hero abroad sa ibang bansa na nagaganap na gera dyan sa, kung di ako nagkakamali, sa Israel. So napakasakit lang ho talaga na alam niyo yun, nakauna-unahang presidente na hindi man lang talaga nag-aalala or walang pakialam sa mga OFW na naghihirap sa iba't ibang bansa. Ayan ang pinakamasakit dyan, no? Alam nyo, kung ako tatanungin, sana matuldukan na talaga to kasi sana ma-impeach na rin si Marcos Jr. Kakaiba na yung ginagawa niya. Tingnan nyo na lang. Yung mga tao na dapat mong ipakulong, hindi mo pinapakulong. Pero yung taong maganda ang ginawa na sa kasaysayan ng Pilipinas, yun pa yung pinakulong mo. Katulad na lang nito kay Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo C. Quiboloy, 'di ba? Samantalang nandyan na sandamakmakang kaso, yan katulad lang yan ni Franz Castro. Convicted pa yan. Pero bakit ganun, 'di ba? Porket ba napapakinabangan ng gobyerno itong mga hinayupak, mga hayop na to sa bansang Pilipinas? Sinasang-ayunan nila. Samantalang ito, si Pangulong Duterte na napakaganda ang ginawa sa Pilipinas pero ibinato sa ibang bansa. Ang daming mga politiko ho dyan, hindi lang si Franz Castro. Napakadami hong politiko dyan na talagang sandamakmak yung mga kaso at talagang maituturing mo na dapat silang makulong. Pero kabaliktaran ho ngayon ang nangyayari, 'di ba? Kung sino pa yung basta ikaw ay kakampi, basta ikaw ay kalaban ng mga Duterte, malaya kang namumuhay kahit ikaw ay napakademonyong tao. Ganun lang ho yung ngayon, ganun lang ho yung kanilang patakaran. Basta ikaw ay kalaban mo mga Duterte, kahit anong kaso mo, mananatili ka at mamumuhay ka ng payapa basta kalaban mong Duterte at kakampi mo ang administrasyong Marcos. Ganyang kalalaho ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. So mabalik lang ho tayo doon, naaawa po ako sa ibang mga kababayan nating na OFW na nangihingi ng tulong at gustong magpasaklolo sa ating administrasyon, pero ang nangyayari binabaliwala lamang ng administrasyon. May napanood po ako na isang vlog na tuwang-tuwa pa sa ginagawa ni Marcos Jr. Ayan po daw yung ganti. Kasi kung matatandaan ho natin, etong mga OFW, mga kababayan natin, gumawa ho ng simula ho nung dinakip si Pangulong Duterte, ay bumawi ho sila or nag-zero remittance po sila, no? So siguro dahil doon kaya wala na talagang, kaya gustong gantihan ng administrasyong Marcos itong mga kababayan natin na mga OFW, no? So nakakalungkot lang dahil kauna-unahan lang yan na nangyari sa Pilipinas na dapat na yung administrasyong ngayon ang unang tumulong sa mga kababayan nating OFW, pero sila pa yung unang tumalikod. So nakakalungkot lang. Samantalang syempre, usapang Pangulong Duterte, so eto nga, panoorin ho natin itong mali pala ito yung binitawan ng mga salita ni Mayor or Vice Mayor Basti Duterte. Ito yung
ICC, ayan, no? ICC ginagamit lang bilang political tool, sabi ni Mayor Basti Duterte. So, pasok. Naglabas ng saloobin ng isa sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lagay ng kanyang ama na kasalukuyang nakakulong sa ICC. Kasabay nito, kinwestiyon ng nakababatang Duterte ang integridad ng ICC at tinawag itong isang political tool. Ang buong detalye ng balita mula kay Jean Domingo. Kinumpirma ni Davao City Vice Mayor-elect Sebastian Baste Duterte ang kanyang kahandaang gampanan ng posisyon bilang acting president ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Bukod dito, hinikayat din niya ang publiko na sumali sa partido, lalo na ang mga naniniwala sa advokasya ng federalismo. So, I will take this opportunity. PDP Laban is open to all, not exclusively to politicians or people in high places. So, kung ordinaryo kang tao and you believe in making a greater country and you have aspirations to, join us in building a country, if you are for federalism, you are welcome to join. So, managanta dire, kung mas marami tayo, mas okay to. Ayon sa nakababatang Duterte, na kamakailan lang ay nahalal bilang vice-alkalde ng Davao City nitong Mayo 2025. Wala umanong problema para sa kanya ang pamumuno sa partido bilang pansamantalang pangulo. Dili na problema. I respect Robin Padilla's decision. I fully support him. Then I will assume the position as acting president of PDP Laban. No problem for me. Ang pahayag ay kasunod ng ulat na pansamantalang bumitiw si Senador Robin Padilla bilang presidente ng PDP Laban upang pagtuunan ng pansin ang kanyang tungkulin bilang mambabatas. Samantala ng tanungin kung iimbitahan ba niya ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte na sumali sa partido, sinabi ni Baste na bagamat sila'y magkapatid, magkaiba ang kanilang paninindigan sa ilang usaping pampolitika. I do not know. We're very different. When it comes to, this is my sister, lahi na among pagkaigsoon niya, lahi ang politika gid sa mga, kay say magbangga gid ni. So, it's the same with sa akong amakan, siya, o any other else sa mga pamilya nga nas politika. So, we have our own directions and platforms when it comes to politics. So, I cannot, di na ako gusto masumbagan ko. Para sa Hindi niya daw gusto naman na masuntok. Oo, para naman sa akin, tama naman yun, yung sinasabi ni, gagawa na naman ng issue to. Gagawa na naman ng issue to ng iba dyan. Malamang sa malamang, may issue na naman sila dito, sasabihin, ay magkaaway magkapatid. Kasi ganyan, ganito kasi yun, mga punyeta kayo. Yung sinabi ni Mayor Baste, nga naman, magkaiba sila ng political strategy ni or political mindset, ganun na lang, no? Ni Vice President Sara Duterte. Tsaka ako, pabor na rin ako siguro doon na si Basti ang nandyan sa PDP Laban bilang acting president. Nagulat lang ako na ngayon ko lang nalaman na nagbitiw muna pansamantala etong si Senator Robin Padilla dyan sa PDP Laban. Pero hindi ho ibig sabihin nun ay watak-watak na or nagkakaroon ng lamat ang samahan po ng samahan ng mga Duterte at ibang nandyan sa PDP Laban. Wala akong ganun. Kasi baka may lumabas na naman na issue na ganyan nga ho, na yan ang ipalabas na kaya bumitiw kasi nagkakalabo-labo na siguro malabo yan. At nakikita ko naman kay Senator Robin Padilla at sa mga Duterte na wala namang mangyayaring ganun. So para sa akin din, okay na rin siguro na si Mayor Basti Duterte na lang ang nandiyan sa PDP Laban. At least si Vice President Sara Duterte nakapokus din. Alam naman din natin na ang Office of the Vice President ay sobrang busy sa pagtulong sa kanilang trabaho din, no? So mas okay na kasi ganun din naman, nandiyan na rin naman si Basti. Wala na tayong problema doon. So yun.
mas sana mas suportahan pa natin itong si Mayor Sebastian Duterte. Alam niyo ano rin 'to napakalaking ng pangarap ko. Hindi naman sa paano ko ba may explain? Napakalaki ng pangarap ko na pwedeng gawin ni Mayor Basti Duterte, at ayun nga yun, yung pagiging presidente din ng Pilipinas. Alam naman natin na ito talaga si Mayor Basti Duterte ang talagang nakakuha at ultimong pagsasalita, ugali ay talagang diyan mo makikita ang pagiging Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkatao ni Mayor Basti Duterte. So talagang kung may kayang gawin din etong si Vice Mayor Basti Duterte sa bansang Pilipinas. Pero maaga pa naman. Alam naman natin na ang mga Duterte hindi yan gahaman or hindi sila hayok sa kapangyarihan or hayok sa posisyon. Marunong silang makontento kung anong meron sila ngayon. Tsaka yun, subok na natin ang mga Duterte. Kaya ako, naniniwala ako soon magiging presidente itong taong to. So yun, dito naman tayo sa isa-ibang balita. Kaya Pangulong Duterte, ito na, magiging banta kung lalaya. Ano na naman tong mga hinayupak natin? Paano magiging banta si Pangulong Duterte? Yan nga yung tao na yan ang umayo sa Pilipinas. Ano naman pinagsasabi nitong mga hinayupak na to? Si Raul din talaga yung ibang mga kritiko. Ayan ITT Panelo, pinabulaan na ng akusasyong magiging banta ang pansamantalang paglaya ni Pangulong Duterte. Alam naman natin kung saan nanggagaling yung mga ganyan Alam naman natin yan na pakulo na naman yan ng Administrasyong Marcos. Para bulagin, para bulagin na naman etong tawag dito, etong mga kababayan natin para magalit na naman or parang magalit sa mga Duterte, pero hindi nyo na kayang bulagin or bilugin ng ulo ng mga Pilipino kasi kabisado niya na at kilala na nila ang Administrasyong Marcos. So ito, panoorin natin. May banat si Attorney Salvador Panelo laban sa ilang grupong nagsasabing isa umunong banta si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sakaling mabigyan ito ng interim release ng ICC. Alamin ang iba pang detalye sa report ni Carlo de la Peña. Kalokohan yung sinasabi na pag binigyan mo ng release temporarily ang Pangulong Duterte ay manganganib ang buhay ng mga testigo. Ayon kay dating Chief Presidential Kalokohan yun, oo. Mga nganib ang buhay ng mga testigo. Dahil daw ulitin natin baka ay nanganganib. Baka nagkakamali tayo ng pandinig. Ulitin natin. Temporarily ang Pangulong Duterte ay manganganib ang buhay ng mga testigo. Yun nga, mga testigo nga daw, So eto yan. Sino ba namang tanga ka? Hindi ko inano si Atty. Panelo Yung mga nagsasabing ganyan, yung banta si Pangulong Duterte sa mga testigo laban diyan sa mga AJK na yan, yung sa ICC. Sino ba namang tanga na alam naman ng taong yon kapag may nangyari doon sa mga testigo na yon, siya ang mapagbibintangan. 'Di ba? So hindi ganoon katanga ang mga Duterte, nag-iisip ng maayos, hindi ang kasing tanga ni Marcos. Hindi kasing tanga ni Marcos Jr. yung mga pamilya ng mga Duterte. Pangalawa, paanong magiging banta? Hawak sila ng administrasyon. Protektado sila ng administrasyon. So ibig sabihin, mas malakas pa rin ang mga Duterte dahil ang mas matindi pa rin ang kapangyarihan ng mga Duterte. Kung yung pagdala nga sa ICC, pagdala or pagkidnap
kay Pangulong Duterte hindi nga halos nagawan ng paraan ng mga Duterte kasi nga wala silang hindi sila sa kapangyarihan ngayon. Hindi ko naman din sinasabi na mapang-abuso sa kapangyarihan ng mga Duterte. Ang ibig ko dito sabihin kung sino ba talaga ang may sapat na kapangyarihan para gawin yung mga sinasabi nilang mga pagbabanta-banta na yan. 'Di ba? So hawak yung mga testigo, hawak ng administrasyon. So bakit mangyayari 'yun? Depende na lang Depende na lang. Gawing propaganda na naman 'yan. Pwedeng mangyari, pwedeng kung sino man yung naghahawak sa mga testigo na yan, siya mismo ang papatay dyan para ibintang sa mga Duterte. Yan ang mahirap dyan. Yan ang mahirap na mangyari. No, na para lang masabi na ayan na, simula nung nakalaya ang mga Duterte, ayan na, inano na yung mga testigo. Yan ang mahirap dyan. Alam naman na natin kung ano yung utak ng mga anti-Duterte na kayang-kaya nilang gawin yan. Halang ang mga bitukan ng mga yan. Yan ang tatandaan nyo sa oras na nakalaya si Pangulong Duterte at may nangyari sa mga testigo, alam nyo na kung sino ang may gawa niyan. Hindi ang mga Duterte, kundi kung sino yung mga naghahawak sa mga yan. So tuloy natin. Kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, walang basehan ang aligasyong manganganib umano ang buhay ng mga testigo kung sakaling pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court o ICC. Hindi po totoo yan. Kasi sabi daw, Pangulong Duterte daw na naging presidente ng bansa, malakas pa ang impluensya at maaaring gumawa ng mga pangin na manganganib ang buhay ng mga testigo. Ani Panelo, kahit noong nasa pwesto pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hawak ang lahat ng kapangyarihan at yaman ng gobyerno, ay wala naman itong ginawang hakbang para saktan ng mga nagsampa ng kaso laban sa kanya sa ICC. Kaya nga, katulad nga nung sinabi ko, katulad niyan, sinasabi nila kasi dati daw naging Pangulo. So may kapangyarihan pa daw si Pangulong Duterte. Ito nga kung may kapangyarihan si Pangulong Duterte at ang mga Duterte, di sana napigilan nila yung pagkidnap ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte. Doon pa lang common sense na. Sino ba namang mga anak na hahayaan nilang malayo sa kanila ang kanilang ama? So ibig sabihin, ang mas may makapangyarihan ngayon ang administrasyong Marcos. Kaya yung sinasabi nilang banta si Pangulong Duterte kapag sa oras na nakalaya na doon sa mga testigo na isang malaking kalokohan po yan. Ako na nagsasabi sa inyo, utak na naman yan ni Martin Romualdez. Ngayon pa, kung noon kaya-kaya niyang gawin ba't di niya ginawa? Ibig sabihin, tama yun. Napakagaling mo, Atty. Sal. Palakpakan natin si Atty. Sal. Apakagaling. Huwag ka lang laging magsungit. Joke lang, no. Tama naman kung noon nga nasa posisyon si Pangulong Duterte. Bakit hindi niya pinapatay ang mga witness na yan? 'Di ba? Doon pa lang common sense din. So ngayon na wala na siya sa kapangyarihan, ba't niya pa gagawin yun? At never ginawa ng mga Duterte ang ganyang bagay na yan. No, never sa mga sa mga testigo na yan, alam din naman din natin na yung mga yan ay napipilitan lamang din na tumayo na testigo laban sa mga Duterte dahil kontrolado rin sila. No, kaya hindi gagawin ng mga Duterte na hamakin din yang mga yan. Tama yung sinasabi ni Atty. Sal. Nung panahon nga ni Pangulong Duterte na pagiging presidente niya, hindi niya ginawa. Tapos ngayon niya pa gagawin. Katarantaduhan yun, no? Malinis ang kanyang konsyensya. Bukod pa rito, alam naman daw ni Duterte na ang mga kaso laban sa kanya ay parte lamang ng mga galaw sa politika para siya ipatalsikin sa pwesto at patigilin ang kanyang war on drugs sa panahon ng kanyang panunungkulan. Dagdag din ni Panelo, isa sa mga dahilan kung bakit
patuloy ang paghahabol sa dating Pangulo ay dahil nananatili itong malaking impluensya sa politika, lalo na sa nalalapit na halalan sa 2028 kung saan sinasabing posibleng tumakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Kasabay ng mga pahayag ni Alam nyo yung yun, totoo din yun, yung banta sa mga politiko. Yan, katulad yan, yung posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028. Kasi iba talaga eh. Iba talaga yung impact ni Pangulong Duterte sa taong bayan. Katulad na lang yan, yung mga rally. Sa mga rally na lang tayo dumepende. Yung maisog rally. Kapag nandyan si Pangulong Duterte, sabi ko sa inyo, hindi magkakasya ang tao. Talagang dadagsain ng mga Pilipino. Yung birthday niya nga lang eh. First time in history sa Pilipinas na may nag-birthday na isinelebrate ng buong Pilipinas. Hindi lang ng Pilipinas, ng buong mundo. Pati yung ibang mga lahi nakikisimpatya kay Pangulong Duterte. Diba? Kaya itong si Pangulong Duterte, sobra talagang malaking tinik sa lalamunan ng Administrasyong Marcos, lalong-lalo na ni Martin Romualdez. Kasi nga posibleng magtandem Duterte sa 2028. Posible na maging tumakbo si Vice President Sara Duterte bilang presidente at ang kanya namang Vice President ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So napakalakas at napakagandang tandem ho nun. Napakalaya at napakapayapa po ng ating pamumuhay sa oras na mangyari. Kaya ginagawa nga nila ito sa mga Duterte para hindi mangyari yung kasi nga yun ang kinakatakot ng Administrasyong Marcos. Panelo, umaasa rin si Vice President Sara Duterte na mabibigyan ng pansamantalang paglaya ang kanyang ama habang dinidinig pa ang mga kaso nito sa ICC. Oo, alam nyo yung talagang naalala ko yung picture ni Pierre Hardy. Talagang kaya nila pinipigil. Alam nyo, dito ko napagtanto na pinupunduhan talaga. Kaya pala ang laki ng confidential fund ng Office of the President na tumataginting lamang ng 4.5 billion pesos. Malamang sa malamang may mga bali-balita din na etong ICC ay pinupunduhan ng Administrasyong Marcos. Daw. Allegedly daw. Daw ha? Baka mamaya may ulupong na naman dyan. Marami pa tayong balita mapatungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantalang ito, idugtong na rin natin to para isahan na. Muling dinepensahan ni Attorney Salvador Panelo ang kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng kanyang suporta sa panawagan ni Vice President Sara Duterte na isaalang-alang ang kalusugan ng dating Pangulo para sa kanyang pansamantalang paglaya mula sa ICC. Alam nyo, nakakatakot na ngayon. Nakakatakot dahil bukod sa pagtaas ng krimen sa Pilipinas, ang nakakatakot dito, kung ganito ng ganito ang mangyayari sa bansang Pilipinas, na lahat ng katulad na lang kay Pangulong Duterte, ginawa ni Pangulong Duterte lahat ng may magagawa niya para sa bansang Pilipinas. Pero anong isinukli, di ba? Puro kahayupan ang isinukli sa kanya. Nakakatakot lang na baka yung mga susunod na maging pinuno ng bansang Pilipinas, puwera sa mga Duterte, ay matakot ng gampanan ng kanilang trabaho bilang leader ng bansang Pilipinas. Kasi nga, baka mangyari sa kanila yung nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Katulad na lang yan, ang ganda ho ng ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bumaba ang krimen, naging payapa, nagtago ang mga kriminal, nawala ang mga drug lord, naubos ang mga adik at naubos ang mga pulburon dito sa Pilipinas. Hindi naman 100% na naubos lahat, pero talagang naramdaman natin
kung gaano naging payapa ang bansang Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. Yan lang yung kinakatakot ko, no, na baka bandang huli ay may mga susunod na leader na hindi na rin nila gagawin yung kanilang dapat gawin sa Pilipinas kasi natatakot sila na mangyari sa kanila yung nangyayari ngayon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, pasok. Si Carlo de la Peña, magbabalita. Sa gitna ng patuloy na investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi ito dapat ituring na krimen. Alam mo, ever since sinasabi natin na yung war on drugs can never be a crime against humanity because it is a government program that it was intended to dismantle, destroy an illegal drug traffic that not only destroys a society, but the young generation na dumarating. Kaya talagang kailangan mong silayin illegal na droga sa Pilipinas. Kaya hindi papasok yun na war against humanity. Kasunod nito ay pinahayag din ni Panelo ang kanyang suporta sa hiling ni Vice President Sara Duterte na mabigyan ng interim release. Saka ano talaga, hindi naman anak ng teteng eh. Ang masakit nga ngayon, ito yung nangyaring realidad sa Pilipinas. Na kung sino yung mga namatay na mga involved sa droga, sila pa yung pinagmamalasakitan ng Administrasyong Marcos. Tapos, yung mga taong biktima or biniktima ng mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot or droga, sila yung nababaliwala ngayon. Sila yung hindi binibigyan ng hustisya. Kasi ito na lang may naalala ako. Pero hindi ko pwede sabihin dito, may naalala lang ako. Yung droga na yan, halimbawa, yung isang tao, sabihin na natin na pinatay niya yung kanyang kapatid, o sabihin na natin pamilya, pinatay niya, katulad na lang nun, yung lalaking na sabog sa droga na pinatay niya yung mga anak niya, pati yung asawa niya. O yun na lang sample yun. Bakit hindi natin tuunan ng pansin yung na mabigyan ng hustisya yung na yun, yung mga nabiktima ng mga taong gumagamit ng droga. Yung mga taong nakagawa ng krimen na brutal, nakagawa ng krimen na panghahalay, no? Dahil sa paggamit nila ng droga. Ang masakit ngayon sa Pilipinas, kung sino yung mga namatay na adik, yun yung gusto nilang bigyan ng hustisya ngayon. Unang-una, hindi mamamatay ang isang tao na involved sa droga kung tinigilan niya yung pagdodroga niya. Kaya siya namatay dahil gumagamit siya. Dahil nagbibenta siya, marami siyang sinisira din na pamilya or tao. Katulad na lang yan, halimbawa may isang tao na nagbibenta ng sabihin na natin na isang tao na isang drug lord. Yung isang tao na yun sumisira ng milyon, ng libo, ng daan na mga tao dahil sa kanya, dahil sa isang tao na yun, dahil doon sa kanyang binibenta, dahil doon sa kanyang pagiging drug lord. 'Di ba? So bakit ngayon nga puro na lang may nakulambat, may nakuha, may natagpuan na mga shabu pero walang drug lord. Ayun yung pinagkaiba ngayon. Wala kang makikita na nahuhuli na tao na involved sa droga, bibihira lang. Kaya nga totoo yung sinasabi ni Marcos Jr. tsaka ni Marbil na iba daw ang strategy nila sa war on drugs. Wala daw mamamatay. Wala nga mamamatay, wala ring mahuhuli, hayop. Ang lupit nga talaga ng strategy. Ang lupit, kakaiba. Ang dating Pangulong mula sa ICC detention. Aniya, hindi raw ito akma sa kalusugan ng kanyang ama. Higit pa sa usaping legal, dapat ding isaalang-alang ang edad
at kondisyon ng dating Pangulo sa pagdidesisyon kung mananatili ito sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Di alam nyo, eto talagang itong usapang kalusugan ni Pangulong Duterte, ito mahirap din ito eh. Katulad na lang din yan, hindi lang kay Pangulong Duterte, pati na rin po kay Pastor Apollo Sikibuloy. Yung kanilang nakaugalian na ginagawa, katulad na lang yan ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte hindi yan halos hindi yan nakukontento siguro ha. Hindi pala siguro. Talagang hindi yan nakukontento sa isang araw na hindi makakain ng durian. At yung exercise na ginagawa niyan, kaya niya napanatili yung kanyang edad na ganyan. Katulad na lang ni Pastor. Ilang taon na si Pastor? Halos nasa 70 plus na. Pero kung titignan mo, naglalaro yun ng basketball whole court. Kung ako nga na bata pa, hinihingal ako. Pero bakit yun hindi? Kasi nga, yun yung araw-araw niyang nakasanayan gawin. No? Nakasanayan gawin, mag-exercise, makita, makasalamuha yung mga tao, ngumiti, ganun. Kung ganyan na palaging talagang nandyan, talaga may pagkadelikado ang kalusugan ni Pangulong Duterte. Ganun na din si Pastor. Kaya nga dapat talaga yung mga alam nyo talagang plano na rin ni Marcos Jr. na talagang gustong mategi ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte diyan sa ICC na yan. Alam ko kahit hindi nila yan, talagang yan ang gusto nilang mangyari diyan, no, para mas lalong wala nang hadlang sa kanila. Yung nga lang, sorry sila, no, dahil sa sobrang andaming nagmamahal sa mga Duterte hanggang ngayon kaya nabubuhay si Pangulong Duterte. Kasi nga natin marami siyang nararamdaman. Hindi lang isa nararamdaman niya. Marami na isang sakit. Sakit ng ordinaryong 80-year-old plus yung mga dati niya pakapansanan. Nakuha niya sa tosiklo, kanyang Berger's disease. Marami siya. I don't think na yung facility ng detention can provide him with the medical needs na kailangan niya. Matatandaang ipinanawagan ni Vice President Sara Duterte ang hirit ng defense team ni dating Pangulong Duterte para sa interim release nito. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi na umano sapat ang mga pasilidad ng ICC para tugunan ang mga medikal na pangangailangan ng isang 80 taong gulang na bilanggo. Samantala, wala pang pinal na desisyon mula sa ICC kaugnay sa hinihiling na interim release para sa dating Pangulo. Patuloy pa rin pinananawagan ng mga kaalyado ni Duterte ang pagrespeto sa kanyang karapatang pantao. Para talaga naman kasi dapat talaga ano na yan, ewan ko ba, buwisit kasi abnormal yung presidente ng Pilipinas. Oo, hindi natin ito siguraduhin na nasunod ang uy, ano yan? Talagang napakawalang niya. Samantalang ito may karugtong po ito doon sa ipapalabas natin mamaya. Panoorin ho natin to. Walang masama sa pag-share ng AI-generated video, lalo na't kung ito ay sumasalamin sa tunay na sentimiento ng publiko. Ito ang pahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo matapos questionin ng palasyo ang naturang video. Lalo pa... Alam nyo ito dito ako tawang-tawa. Ano kasi ito nag-viral din talaga. Alam nyo, etong pagiging AI video na to, wala namang problema. Kasi nasa tama naman yung sinasabi nila. Diba? Tingnan nyo lang kung gaano ka-affected ang gobyerno. Kapag against sa kanila, eto, pustahan tayo. Kung etong video na to nag-viral, diba, nag-viral na. At yung nilalaman ng video to, o ng AI video na to, ay pabor sa gobyerno, hindi nila sisitahin yan malamang. Hindi nila papakialaman yan. Proud pa sila dyan.
Alam nyo ba kung paano ko nasabing proud pa sila? O mamaya may papakita ako sa inyo. No, etong AI na to, wala namang ano to eh. Wala namang walang dapat ipag-alala. Oo, wala dapat i-question dito ang administrasyon. Ngayon, yun nga lang talagang sapul sila. Talagang nasaktan na hurt sila dito. Kasi nga totoo ang sinasabi doon kahit AI lang yun. No, nung hirap eh. Ang daming AI na laban sa mga Duterte pero hindi sinisita ng administrasyon. Ngayon na may naglabas na AI video at again sa administrasyon yung mga nilalaman ng mga video na yun, aba todo react sila ngayon. Kesyo panira daw sa kanila. Kaya akala ko ba AI lang to? Bakit nasasaktan kayo? Bakit nasasaktan kayo? AI video lang naman yan. Yung masama pa dito, inaano nga to ng mga anti-Duterte kasi sinare daw ni Senator Bato de la Rosa. Ano naman? Bakit? Nasa konstitusyon ba yan? Nasa batas ba na bawal kang mag-share ng isang video na para sa'yo, tama naman yung sinasabi doon sa video na yun. Ang hirap nyo kabanding. Ang hirap nyo naman kabanding, grabe naman kayo. Katulad na lang nito, itong papakita ko sa inyo ito, mahirap din kabanding. Eto na, papakita ko na sa inyo yung sinasabi ko kanina na panglalaglag ng ibang mainstream media kay Marcos Jr. Eto na. Ayan o. Nakikita nyo ba yan mga dudong? Sabi ng News 5 PBBM sa nasunog na paaralan sa QC. Ininspeksyon ni President Bongbong Marcos ang school sa Quezon City. Inutos ni Pangulo na agad simulan ang pagpapatayo ng ng bagong gusali ng paaralan. Pinapa-upgrade niya ang electricity system ng mga lumang paaralan para maiwasan ang ganitong insidente. So dito, unang-una kayo mga kupal ko na basher. Uunahan ko na kayo, walang masama sa pag-upgrade ng mga lumang paaralan para maiwasan ng aksidente. Palakpakan ho natin yan. Ang problema dyan, dalawa lang. Ang problema dyan, sana nga totoo na gagawin talaga yon. So maganda ho yun, magandang purpose po yun. Pangalawang pagkakamali dito ay yung gawing mong tanga yung mga Pilipino. Kasi paano mo masasabing pumunta si Pangulong Marcos, ayan no, kitang-kita si Pangulong Marcos, kung yung bumbero tumatago sa dingding. Wait lang para makita nyo yung i-edit nga natin. I-zoom natin ng gusto I-zoom ko po ng gusto saan yun? Ito to. I-zoom ko ng gusto. Paano nyo mapapaniwala yung tao? Tignan nyo ba naman? Saan ka nakakita na ang bumbero at yung isang paa ng bumbero ay tumagos sa dingding ng paaralan? Ayan kitang-kita, tumagos. Paano napatagos yan? Ano yan? Ano to? Yung sinasabi dati ni Torre na si Pastor Apollo Sikibuloy tumatagos-tagos sa pader? Anong katarantaduhan yan? Walang problema dyan sa i-upgrade yung paaralan. Napakaganda hong idea ho nun. Napakagandang proyekto po nun. Ang tanong, gagawin kaya? Pangalawang tanong, ba't mo ginagawang tarantado at bobo ang mga Pilipino na sinabi mong pumunta dyan? Ano yung picture na yan? Bakit tumatagos? At hindi lang yan. There's more. Hindi lang yan. Eto pa Pati ang ABS-CBN ipinost nila yung picture na yan. So baka sabihin nyo, kami na naman ng fake news.
Akala ko ba hindi nagpe-fake news ang mainstream media? Akala ko ba hindi sila hindi against sila sa AI? Ay, hindi na to AI, ano to, edited. 'Di ba? Oh. No, halos pares lang. Look, President Ferdinand Marcos Jr. visit the fire hit San Francisco High School in Quezon City. With ano pa? On Wednesday, June 17, assess the situation and monitor ongoing recovery efforts. May S yun may S. So, anong dito? Ito kasi masakit dyan. Napakababa talaga ng tingin ni Marcos Jr. sa mga Pilipino. Lalong-lalo na sa mga OFW at mga senior citizen. Ba't ko ba nasabi? Yung senior citizen, alam natin medyo malalabo ng mga mata niyan. So, hindi nga talaga mapapansin tong picture na to. Ito ang isa yung harap-harapan na talagang niluloko na ho tayo ng Administrasyong Marcos na gusto niya tayong paniwalain na may ginagawa talaga siya sa Pilipinas. Anak ng teteng, shoutout doon sa nag-edit ng picture na ito. Napakagaling mo, hayop ka, tinagos mo talaga yung paa ng bumbero. Hindi mo man lang, sana ako na lang nag-edit Oy, shoutout kay paring Bongbong Marcos, ako na lang mag-edit ng photo. Pulido pa. Mura lang talent ko. Sabihin ko na sa isang picture siguro singiling ko ng 100k. Hindi na masakit sa bulsa mo. Laki-laki na nakukupit nyo sa gobyerno Hindi na malaki yung 100k ha. Ako na lang mag-editor. Tanginang grabe no. Tanginang nakakatawa talaga. Pero in fairness sabi nga nila, yung kung sino ang gumagawa ng katarantaduhan, siya din mismo ang bumibisto sa sarili. Tanginang. Butangina, tumagus pader. Ano yan? Bumbero glitch. Parang special force lang, tsaka tsaka Counter Strike, nag-glitch baka may kapangyarihan yung bumbero, silang dalawa. Tapos nag-teleport sila, saktong picture, kaya hindi nahagip yung paa. Ay naku po, ewan ko sa inyo. Sabi nga nila kung walang kwenta yung ugat, wala ring kwenta yung bunga. Ay nako, kaya wala na talaga tayong aasahan na magandang gagawin ng gobyerno. Kaya yung mga nagsasabi niyan, puro kayo sita sa gobyerno na walang nagagawang maayos. So bakit maayos ba yung ginawa nilang yun? Asan ng maayos na ginawa? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!